I want an annulment. Mahinang saad ko. The white ceiling of this fancy restaurant is calming me. His expression changed. Kumunot ang noo nito, tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Anong magagawa ko? Yun lang naman ang gusto ko sa kanya. I will give you what you want, but like I said, in one condition. This one condition again? Bakit ba gusto niyang bumalik ako sa bahay na yon? Tumira tayo sa iisang bubong for 2 months and I will sign the annulment papers. Tumahimik ako. Alam kong hindi siya pipirma sa annulment papers na yon kapag hindi ko ibinigay ang gusto niya. I know him too well. 1 month. Titira tayo sa iisang bubong for 1 month and after that, pipirmahan mo ng annulment. Deal? Matigas kong sagot. Nag-isip siya saglit at nag-abot ng kamay sa akin. Hindi ko alam kung ano magiging sagot niya sa offer ko. Deal. Nilagay niya ang kamay niya sa harap ko. He is asking for a shake hand. Napatitig ako ron at dahan-dahang binigay ang kamay ko. Nang magkahawak ang kamay namin, tila may naramdaman akong kuryente, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ito maaari. Napatitig ako sa kamay namin magkahawak nang pigain niya ang kamay ko. Hindi ko na lang to pinansin at tila wala akong pakialam sa ginagawa niya. Deal. Matigas kong saad. But I have one condition. Tumaas ang kilay niya at marahang nag-isip ko anong sasabihin. Mabilis kong tinanggal ang kamay kong nakahawak sa kanya, tsaka nagsalita. I only have one condition at sana naman tuparin mo. Saad ko ulit. Okay, what is it? Ngumiti ako at nagsimulang magsalita. Walang pakialamanan. Matigas kong saad habang nakatingin sa mga mata niya. Come on, I cannot do that, Farah. Nakatira tayo sa iisang bubong. Saad niya. Tumayo ako at nagsimulang mag-ayos ng gamit. Take it or leave it. Nakangisi kong saad. Tumitig siya sa akin at hindi ko akalain, ngumisi rin siya. Okay, pero bukas na bukas din, dapat nasa bahay ka na. When we talk about life, may isip natin, bakit ang unfair? Bakit nasa ganito tayong sitwasyon? Bakit masayang iba? Bakit malungkot tayo? Bakit ang ganda ng buhay ng iba? Bakit sa atin ang pangit ng takbo? Is life really worth fighting for? Bakit parang pagod na ako? Baby, you have to fight for mama, okay? I love you so much. Dahan-dahang tumango ang anak ko habang dinadala namin siya sa ospital. Nang makarating na kami noon, tila nawalan ako ng enerhiya. Naalala ko kung ano ang dinanas ko noon. Ngayon ang anak ko naman. Mahal na mahal kita, anak. Dahan-dahan niyang pinikit ang kanyang maliit na mga mata. Ang putla-putla ng kanyang mukha at halos hindi na siya makapagsalita. Lalaban ka, ha? Lalaban ka? Mahal na mahal ka namin ni mama, anak ko. Huwag mo akong iiwan. Iyak lang ako ng iyak habang nakahawak sa kanyang kamay. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, dahan-dahang pagkatanggal ng kanyang hawak sa aking kamay, tila nawalan ako ng lakas. Dito lang kayo, ma'am. Hindi kayo pwedeng pumasok. Tila naging isang pelikula ang paligid ko. Tila nakikita kong sarili kong nakatayo sa isang malaking silid at walang nagusan. Nag-uunahang tumulo ang mga luha ko at napaupo. Bakit? Anong kasalanan ko? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Bakit? Tila wala na akong lakas. Tila baon na ako sa sakit na nararamdaman ko. Parang gusto ko na lang magpahinga at hindi na muling gigising pa. Ma'am, tumayo po kayo. Tutulungan ako ni Claudine na tumayo. Hinang-hina ako at di na makapagsalita pa. Ang tanging panalangin ko na lang na sana maging maayos ang anak ko. Na sana hindi niya ako iiwan tulad ng mga taong nang iwan sa akin noon. Hindi ko yata kakayanin kapag nawala siya sa akin. Mamamatay ako. Uminom pa kayo ng tubig. Binigay niya sa akin ng mineral water pero tinanggihan ko ito. Pagod na ako. Ma'am, don't worry. Magiging maayos din ang lahat. Niyakap ako ni Claudine at doon ako umiyak sa balikat niya. Takot na takot ako sa pwedeng mangyari sa anak ko. Malakas si Butchog. Hindi kanya iiwan, ma'am. Lalaban siya para sa'yo. Tumango-tango ako habang umiiyak. Sana nga lalaban siya. Sana nga hindi niya ako iiwan. Ilang oras ang lumipas habang hinihintay naming lumabas ang doktor. Mabilis akong tumayo at tumingin kay Claudine. Ikaw nang maghintay. Tawagan mo na lang ako mamaya. Saad ko at nagsimulang maglakad. Tinawag niya ang pangalan ko pero hindi ko siya nilingon. Pumunta ako sa kotse ko at nagmaneho papunta sa simbahan. I want to pray and beg for God na sana wag niyang kunin sa akin na nag-iisang dahilan kung bakit pa ako lumalaban ngayon sa buhay.
Nasa harap ako ng simbahan and I noticed may binyag pala. It's just a soul celebration dahil walang masyadong tao. I noticed a familiar car, ngunit dahil baka nagkakamali lang ako. Nasa harap lahat ng mga tao. Pumasok ako at lumuhod sa pinakadulo at nagsimulang magdasal. Taimtim akong nagdasal at nagmamakaawa sa Panginoon na bigyan pa na mataas na buhay ang anak ko. Sa tingin ko, natapos na ang binyag dahil nagsialisa na ang mga tao. What a happy family! Karga ng ama nito ang bata at nakahawak naman sa braso niya ang babae. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganyang pamilya? Hindi na siguro dahil wala akong kakayahan na magkaanak. Wait a minute. They really look familiar. Tumayo ako for a better view at tama ako. Hindi ko alam kung bakit sumasalungat sa sakit ng puso ko pagkatapos kong makita silang masayang naglalakad na parang perpektong pamilya. Lance, Anne, bulong ko. Nang tumulong luha ako, mabilis ako naglakad paalis. Marahan kong pinunasan ng mga luha kung nahuhulog galing sa mukha ko. Sinungaling ka. Liar! Sinungaling? Sigaw ko, sabay pinalo ang manobela. Tinapik ko ang mga paa ko sa bahay na minsang iniwan ko at ang mga laalang binuo kasama mga taong malapit sa akin noon. Ang bahay kung saan nagsimula ang akala kong panghabang buhay. Finally, you're here. Welcome to our humble home, my love. Do you miss this home? Sinalubong niya akong may galak sa kanyang mga mata. He looked so happy and excited habang ako naman binabaw lahat ng emosyon na nararamdaman ko. Galit, pagkabigo, lungkot at panghihinayang. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ang minsang minahal ko ng lubusan ay kakususuklaman ko ng ganito. The hate I am feeling towards him is growing more and more day by day. Yes, to tell everyone the truth, I still love this guy in front of me, na hindi nagbabago yon. But what he did was disturbing. He made me suffer emotionally. After niyang mapermahan ang annulment, I will make sure. Pipiliin ko ang aking peace of mind. Hindi ko siya pinapansin. Bagkos, nagpatuloy ako sa paglalakad nang maalala kong hindi ko pala alam kung saan ang aking silid. I wonder, where's Nana? Kanina ko pa siya hinahanap kulit di ko siya nakikita. Where's my room? Tanong ko. Unang palapag sa tabi ng aking silid, kung gusto mo, maaari tayong mag-share. Binigyan niya ako ng isang nakakalokong ngiti, pero pinagkibit balikat ko lamang iyon at nagsimulang maglakad papasok. The familiar room made me think for a while, pero hindi ko to hayaang kulitin na naman ang aking utak para mag-isip na naman ng kung ano-anong imahinasyon. Do you like it? Naramdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko. Pumikit ako at naglakad papalayo sa kanya. Inilibot ko ang paningin ko at namangha ako sa kwartong pinapasukan ko ngayon. Very modern, katulad ng lagi kong sinasabi sa kanya noon. Yes, I like it. Thank you. Pwede ka nang umalis. I need to sleep. Matigas kong saad. Ginawa ko naman ang lahat. Kung alam mo lang. Napangisi ako at tumarap sa kanya. If I only know what? Anong dapat kong malaman, Lance? Ngumiti ako at lumapit sa kanya. Stop saying like you did everything for us, Lance. You failed to be a husband. Madiin kong saad habang nakatitig sa kanyang mga mata. Humakbang siya palayo, kaya ngumiti ako. I know, but the audacity to say it in front of me? Ako ang nahirapan dahil sa mga desisyon niya at hanggang ngayon napagtanto ko, napakahirap pa rin pala na hindi niya ako pinapakawalan. Bakit ba hindi mo na lang ako bitawan? Hindi mo man lang ako matrato ng tama? Tanong pa nito. Gusto kong malaman kung bakit niya ako iniingatan pero hindi rin naman ako matrato ng tama. I love you. Natatawa ako sa sinabi niya. That's not love, Lance. Maybe sinasabi mo lang yan dahil ako na lang ang meron ka ngayon? Lance, I am tired of this shit. Pwede bang pirmahan mo na lang ang annulment at hayaan mo akong mamuhay ng mag-isa? Kasi I'm tired. Pagod na ako. Sumigaw ako out of frustration and anger. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Nasa ospital ng anak ko tapos ito pa? Hirap na ako. Kailan ba kasi ako sasaya? Bakit lagi na lang ako nasasaktan? Ako ba ang kasalanan ko para parusahan ako ng ganito? Nagulat pa ako sa sunod niyang ginawa. Lumuhod siya sa harapan ko. Tila hindi ako makapaniwala. Please,
Give me another chance, mahal. Kung pagod ka na, ako naman ang hayaan mong lumaban para sa ating dalawa. Just give me another chance, please. I'm begging you. Hindi ako makapagsalita. Ni hindi ko iniisip na makikita ko siya na namuhod sa harapan ko. It's too late, Lance. I did not let him ruin my facade. Malakas akong tumayo sa harap niya habang nakataas ang ulo ko, tumihingi siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi. Hanggang humihinga pa ako. Habang hindi pa magiging huli ang lahat. He replied. Tumalikod ako dahil hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko. Nagring ang phone ko at mabilis ko tong kinuha at sinagot ang tawag. Ate, he's awake. Puntahan mo na siya ngayon dito, ate. He's looking for you. Tila lumiwanag ang paligid ko dahil sa balita talaga. Can he talk? Can you give him the phone? Tila lumiwanag ang paligid ko. Nanginginig kong tanong. Thank you, Lord, at tinupad mo ang hiling ko. Buhay ang anak ko. Sure, ate. Wait, pupunta lang ako sa kama niya. Dahil sa sobrang saya ko, nakalimutan ko, may kasama pala ako. He's on the phone, ate. Magsalita ka na. Napahawak ang dalawa kong kamay sa cellphone at tinintay magsalita ang anak ko. Mama, where are you po? I miss you po. Napaiyak ako nang marinig ko ang boses niya. I miss his voice. Miss na miss ko na ang anak ko. I'm on the way. I love you so much. Pupunta ako dyan, okay? Intayin mo ko. I love you, baby. I love you so much. Mabilis kong kinuha ang bag ko at masayang naglakad paalis sa kinaroroonan ko. Pero nagsalita siya kaya't napatigil ako at naisip na may kasama nga pala ako. Please don't go. I'm begging you, let's fix this. Napatigil ako. Years ago, I was on his shoes. Ako ang nagmamakaawang wag siyang umalis. Years ago, I was crying and begging para hindi niya ako iwan. Para ako naman ang piliin niya, but what did he do? He still left me knowing my condition. I'm so sorry, I was a fool. Hindi kita pinili. Iniwan kita nung kailangan mo ko. But I'm here now, mahal. Nandito na ako, hindi na ako mawawala. Please, I'm begging you. Huwag mo akong iiwan. Let's fix this, mahal. His voice cracked at nabato ko sa kinatatayuan ko. Tumulo ang dalawang luha sa mga mata ko, ngunit mabilis ko rin itong pinunasan at nagsimulang maglakad, paalis. Like what he did before, I left him without looking back. Busy road, people getting out of work wanting to go home early is such a nice view. But how about me? When will I call a house? My home? It is already 5 p.m., but I still don't have a plan para umuwi. It is like I'm stuck at a place where I am not familiar with. Your son has months to live. I'm sorry. Your son has only months to live. I'm sorry. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ng doktor. Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Kung mawawala siya, paano na ako? Paano ko maging masaya kung ang tanging kasiyahan ko ay mawawala na lang basta-basta? Hindi ko kakayanin. Kanina pa ako nakatulala sa isang park malapit sa ospital kung saan ang anak ko. I need saving from this situation. Pero sino? I only have myself. Kinuha ko ang cellphone sa bag at may tinawagan. Ilang minuto nagring ang kanyang cellphone bago to sinagot. Hello, Farah? His voice is happy. Tila matagal niyang hinintay na tawagan ko siya. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko nang mag-unahan tong tumulo dahil sa nararamdaman ko. Hey, are you okay? Umiling-iling ako na tila nakikita niya and I sobbed. Where are you? Hindi ako sumagot dahil parang may nakabarang kung ano sa lalamunan ko. Pupuntahan kita. That is more of a statement. Bakit kasi hindi na lang siya? Nandyan siya nung kailangan ko ng kasama. Nandyan siya nung nasa pinakamadalim kong sitwasyon. Nandyan siya nung iniwan ako ng mundo. Kaya bakit hindi na lang siya? Dahan-dahan kong sinabi sa kanya ang address kung saan ako naroon. Just stay on the phone, please. Huwag mong patayin. Pupuntahan kita, Farah. Just wait for me. Hindi kita iiwan. I will always be there for you. Malambing niyang saad na nagpatulo na naman sa mga luha ko. Iyak lang ako ng iyak while waiting for him. Alam kong mangyayari to. Dati pa lang alam ko. I am a cancer survivor. Alam ko ang pwede at kung anong posibleng mangyari sa anak ko. Pero bakit di ko pa rin kayang tanggapin? Bakit? Ilang minuto ang lumipas nang may tumigil na kotse sa harapan ko and it was Josh as expected. Hey! 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 Nagulat siya nang umiyak ako ng malakas pagkakita ko sa kanya.
Mabilis siyang boba at niyakap ako, kaya niyakap ko rin siya pabalik. Mabilis siyang bumaba at niyakap ako, kaya niyakap ko rin siya pabalik. Hush, love, nandito na ako. Hindi kita iiwan. Iyak lang ako ng iyak. Habang nakayakap sa kanya, pinagtitinginan kami ng ilang mga taong dumadaan pero wala akong pakialam dahil gusto kong ilabas ko namang nararamdaman ko ngayon. Punta tayo sa ibang lugar, love. Huwag tayo dito. Mahina niyang saad habang dahan-dahan hinahaplos ang buhok ko. Tumango ako kaya hinawakan niya ang kamay ko, papasok sa kotse niya. Nang may maalala ko, pinatigil ko muna siya. I spot a 7-Eleven store sa harap and I want to buy something. Sinabi ko sa kanya, tumigil muna. Tumigil naman siya kaya bumaba ako at bumili ng alak sa loob. Tila nagulat siya na makita ang daladala ko, papasok sa kotse. Wow, wow, chill woman. Mukha ng malala ang pinagdadaanan mo ngayon. I know you. Hindi ka iinom kung wala kang pinagdaraanan. Saad niya kaya tinuro ang mga mata ko. Bilang tanda na umiiyak ako. Umiling lang siya at nagsimulang mag-drive. Where to? Tanong niya. Saan nga ba? Gusto ko sana sa lugar na walang tao para makapag-isip ako. I need time to think pero gabi na ngayon eh. May bisita ka ba sa condo mo? It is really awkward to say this. Ni minsan kasi hindi pa ako nakapunta sa condo niya. Wala naman. You want to go there? While bringing those? Saad niya sabay tingin sa pinamili ko. Pero wala akong pakialam. Sasabihin sa akin ng mga tao kaya tumango ako. Tumango rin siya bilang pagsang-ayon. Ilang minuto ang biyahe namin papunta sa condo niya. At first, we were really awkward. Di namin alam kung anong gagawin o sasabihin namin. Here is my condo. Ilagay mo na lang dyan ang pinamili mo. Magbibihis lang muna ako. Umupo ako sa couch at nilagay ang bag ko sa gilid. Okay. Mahinang saad ko sabay ngiti sa kanya. Ngumiti siya pabalik tapos umalis. Nilibot ko ang paningin ko sa loob. Napakaganda ng kanyang internal design. Modern black and white ang theme. Makikita mo talagang lalaki ang may-ari sa lugar na to. Sa harap ko naman ay may napakalaking TV. Tahimik lang akong nakatingin sa kabuuan nang bumalik siya sa kinaroroonan ko. He is in his white sando and black short. His toned muscles are showing. Hey, sorry I keep you waiting. So, binuksan niya ang TV. What do you want to watch? He asked. Nilagay niya to sa Netflix at hinayaan akong pumili. Wala naman akong mapili, kaya umalis ako sa Netflix at pumunta naman sa YouTube. I played the first music video I saw on YouTube, pagkabukas na pagkabukas ko. Atlantis by Seafred. You like that song? Tumango ako sa kanyang sinabi. Anyway, aayusin ko lang to. Inayos niya ang dala ko while patuloy akong nakikinig sa kanta. Nang maayos na niya ay nagsimula na kaming mag-inom. Lumipas sa mga minuto, tila natatamaan na ako ng alak. Alam mo bang hirap na ako? Gusto ko nang sumuko. Pagod na ako, hindi ko na kaya. Bakit lahat ng taong mahal ko, iniiwan ako? Saad ko sabay inom ulit. Nakahilig lang kaming dalawa sa couch while nakikinig sa kanta. Walang mali sa'yo. Hindi lang nila nakikita ang halaga mo. Saad niya habang nakatitig sa mga mata ko. Dahan-dahan lumapit ang mukha niya sa akin. Dahan-dahan na din akong pumikit. Inihintay na dumampi ang kanyang mga labi. Dumilat ako nang hindi ko pa rin to nararamdaman. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. No, this is wrong. You are drunk, Farah. Nire-respeto kita. Matigas niyang saad sabay alis. Lance POV. I've been telling myself she is okay. Hindi ako mapakali. It had been hours since umalis si Farah. Di ko rin siya matawagan and I don't know why. It is already 9 p.m. pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Naalala ko ang pangyayari kanina. She left me with my heart broken. Ganon din ba ang nararamdaman niya nung pinili kong iba? Ganon ba kasakit? Please give me another chance, mahal, kung pagod ka na. Ako naman ang hayaan mong lumaban para sa ating dalawa. Just give me another chance, please. I'm begging you. It's now or never. I want to beg for her forgiveness. I want to beg everything. It's too late, Lance. Saad niya at parang wala lang sa kanya ang aking sinabi. Napakasakit. Sobrang sakit. No, it's not. Hanggang humihinga pa ako, hindi magiging huli ang lahat. Saad ko, ngunit walang emosyon niya akong tinalikuran. I felt my heart was torn into pieces.
Was this when she left? When she was in my shoes years ago? Nagring ang phone niya at mabilis naman niya itong sinagot. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya habang may kausap siya sa phone niya. Talaga? Can he talk? Can you give him the phone? She asked and her voice feels like crying. Sino bang kausap niya? Is it her lover? Just the thought of her loving someone broke me. Pero kasalanan ko ang lahat ng to. Noong nandyan siya para sa akin, hindi ko siya nakita. Tama nga sila. You will never know the value of a person until they are gone. Nagulat ako na makitang umiiyak siya. What's happening? Sino ba talaga ang kausap niya? I'm on the way. I love you so much. Pupunta ako dyan, okay? Hintayin mo ako. I love you, baby. I love you so much. Di ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para kong pinipino dahil sa sakit na nararamdaman ko. She moved on that easily? Bakit ang bilis niyang kalimutan ako? Is he better than me? Mabilis niyang kinuha ang bag niya. Masayang naglakad paalis. At para nakalimutang may kasama pala siya. Doon na ako nagsalita. Please don't go. I'm begging you, let's fix this. Napatigil siya. Kaya't nagpatuloy ako sa pagsasalita. I am so sorry, I was a fool. Hindi kita pinili. Iniwan kita nung kailangan mo ko, but I am here now, mahal. Nandito na ako. Hindi na ako mawawala. Please, I'm begging you. Huwag mo akong iiwan. Let's fix this, mahal. My voice cracked. At tila nabato siya sa kinatatayuan niya. Akala ko titigil siya at babalik sa akin. But I was wrong. Like what I did before, she left me without looking back. Hindi ako makapaniwala. Is everything really too late? Nabalik ako sa realidad nang may nag-doorbell. Mabilis akong lumabas at pinuntahan ang gate. What I saw broke me. Natagpuan ko ang aking asawa at ang isang lalaking kahalikan niya. Naramdaman ko ang galit na dumadaloy sa aking mga ugat. Galit na galit ako habang nakatingin sa kanila. What the heck? Mabilis kong kinuha ang asawa ko sa kamay ng lalaki. Who are you? Why the heck are you kissing my wife? Sigaw ko sa lalaki. Alam ko nagulat din siya but he just shrugged it off. Ah, ikaw pala ang asawa. Bakit mo pa kasi pinakawalan? Look at you now, ikaw na ang naghahabol. Ngumisi siya at bumalik sa kotse niya at pinatakbo to ng mabilis. Mabilis kong tiningnan ang asawa ko. Kumunot ang noo ko because I smell alcohol. She is drunk but she is awake. Let us get you inside. Inalalayan ko siya papasok. Galit na galit ako. Nasasaktan ako but this is all my fault. Pinipigilan ko ang sarili kong mapaiyak sa harapan niya. I cannot handle this anymore. Nang makapasok na kami, pinaupo ko siya sa couch at tumabi sa kanya. Did you enjoy our scene? His lips tasted delicious. Pumikit ako na mariin. Pilit pinipigilan ang sarili ko sa pwede kong masabi. Stop it, Farah. You're drunk. Let's get you to bed. Tumayo ako at alalayan ko na sana siya, pero mabilis niyang tinanggal ang mga hawak ko sa kanya. Come on, Farah. Let's get you to bed. Matigas kong saad, pero mabilis siyang lumayo sa akin. At tinuro ko habang tumatawa. Later on, may nakikita akong luha na nahuhulog galing sa mga mata niya. I enjoyed our kiss, Lance. He was a good kisser. Better than you. Di ko namalayan, tumulong isang luha sa kabila kong mata. Stop it, Farah. Stop it. Alam ko ginagawa niya to para saktan ako at makaganti. At nagtagumpay siya. Nasasaktan ako? Masakit ba? Kulang pa yan sa sakit na pinaramdam mo sa akin noon. Pinapangako ko sa'yo, I will get even. Kung ayaw mo akong pakawalan, then let's play. She angrily said at muntik nang matumba, kaya mabilis akong lumapit sa kanya para alalayan siya. Don't touch me, sigaw niya. Natahimik ako habang dahan-dahan, nahuhulog ang luha sa mga mata. Oh God, what have I done? This is not her. This is not my wife. She changed a lot. You changed. Mahinang bulong ko habang nakatitig sa kanya. Ngumisi siya sa akin, dahan-dahang lumapit. Ito ay dahil sa'yo. Binago mo ko, alam mo ba? Dapat magpapahinga na ako ng gabing iyon. Pero tumakas ako. Yun pala, para makita ka. At alam mo ba kung ano nakita ko sa pool? Ikaw, kasama si Ann. Ang saya sa inyong dalawa habang pinapanood ang mga bituin. Habang ako'y dinudurog at nasasaktan. Tila nawalan ako ng kulay. Nandoon siya, pero nagkamali siya. Tinulungan ko lang siya, Farah, please. Pag makaawa ko. Doble ang sakit na naramdaman ko.
Nandang nahulog ang mga luha sa kanyang mga mata. But I also needed your help during that time, Lance. Sinabi ko na sa'yo. May sakit ako pero naniwala ka ba? Wala. Asawa mo ko pero pinaramdam mo sa akin noon na option lang ako. Mabilis akong lumapit sa kanya. Niyakap siya na mahigpit. Itinulak ko siya. My vision is blurry pero alam ko kung ano ang ginagawa ko. Para lang matanggal lang itong sakit na nararamdaman ko. Pati ako hindi ko na alam ang gagawin. Can you give me a chance please? I promise you, mahal, I will be better. I will do my best to make you happy. Please just give me another chance. He begged. Should I be happy? Ang taong nanakit sa akin noon, nagmamakaawa para lang mapatawad ko ngayon? Di ba dapat maging masaya ako? Pero bakit kabaliktaran ang nangyari? Bakit parang nasasaktan din ako? Pero hindi. Hindi ako dapat nagpapadala sa kanya. Ang gusto ko lang pirmahan niya ang annulment papers and that's it. And I'm out of his life. Bakit kailangan pa kitang bigyan ng isa pang pagkakataon? Nung ako'y nagmamakaawa sa iyong pagmamahal at atensyon, nasan ka? Kasama mo siya? Nandun ka para sa kanya, hindi para sa akin. Asawa mo ako, Lance, pero bakit siya ang pinili mo over me? Is she better than me? Anong kulang sa akin at ang bilis mo lang kong kalimutan habang ako hindi pa rin ako makaahon? To be honest, nasaktan talaga ako. Nadidismaya at nagagalit. Ang alak nagsasalita para sa akin at ang aking paningin talagang malabo. Gusto kong sabihin ang nasa loob ng puso ko ngayon. I was helping her, mahal. She was an unwanted wife. Her husband took advantage of her. Napatawa ko na malakas sa sinabi niya. Sabay noon ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Parang may tinik na nakabara sa lalamunan ko, kaya hirap ako magsalita. You were saving an unwanted wife while ignoring your own wife? Matigas kong saad habang pinupunasan ng mga luha sa mga mata ko. I am an ignored and shattered wife, right? I did everything to save our dying relationship, yet you ignored everything. Sigaw ko ulit. Yumuko siya at kitang-kita kong luhang nahulog galing sa kanyang mga mata. Napatingin ako sa kamay niya at nakakuyom ito. Alam ko, pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Yes, nasaktan kita. I left you begging pero bumalik ako because I want to spend my remaining months kasama ka sana. Wala kasi akong balak noon magpagamot eh. Hahayaan ko na lang sanang kainin ako ng sakit ko. Nagbakaawa ako sa'yo noon, 'di ba? Kahit sobrang sakit na, ginawa ko pa rin ang lahat para lang sana magkaayos tayo. But you ignored all my efforts, Lance. You ignored me. I cried. Ang bigat-bigat ng loob ko. Akala ko maayos na ako. Akala ko wala na akong pakialam sa mga nangyayari noon. Pero bakit kapag naaalala ko kung gaano ko katanga, naapektuhan pa rin ako. Kaya please, give me a chance. Hayaan mo kong bumawi sa lahat ng ginawa ko, mahal. Patawarin mo ko. Let's start again, mahal. Napatawa ako dahil sa sinabi niya. Ganyan ba ang tingin mo? Na kaya nating bumalik kagaya noon? Come on, Lance. We committed mistakes in the past at ayokong kapag nag-aaway tayo, i-bring up pa natin ang nangyari noon. Ang toxic at isa pa, matagal na akong pagod sa relasyong to. Natanggap ko na ang kapalaran natin, Lance. Matigas kong saad, sabay titig sa kanya. Sumakit ang puso ko dahil sa relasyong ipinakita niya. Mukhang nasaktan talaga siya ngayon. Nangangilid ang kanyang mga mata dahil sa sakit. Pati rin ako nasasaktan din sa sitwasyon namin pero ano bang magagawa ko? Nandito na kami at di na namin mababago pa yun. Mahal, please. I'm begging you. Let us make this work. Umiling-iling ako at tumalikod. Hinawakan ko ang bandang puso ko. Sabay iyak. Lance naman, pwede bang itigil na natin to, please? Panayain na natin ang mga sarili natin. Nagmamakaawa ko. Umiiyak kong saad. Narinig ko pa ang papalapit niya mga yabag, kaya pumikit ako at saka naramdaman ng mga braso niya na dahan-dahan yumakap sa akin. Ang sakit, mahal. Nagmamakaawa kung ayusin natin to, pero nagmamakaawa ka rin na pakawalan na. Ang sakit-sakit, mahal. Hindi ko kaya. Napahikbi ako na maramdaman ko ang mga luhang tumulog galing sa mga mata niya. Ipinikit ko ng mariin ang mga mata ko, hoping na tumigil ng sakit na nararamdaman ko. Kinaya mo nga noon na hindi ako pansinin na ilang buwan, kaya alam kong makakaya mo ngayon. Nung may kasama kang iba habang pagod na akong lumaban mag-isa, nakaya mo. Ngayon pa kaya? Ngayon pa kayang suko na ako?
Humihikbi kong saad. Dirinig na rinig ko ang tibok ng kanyang puso. Ang lakas. Tila gusto nitong lumabas sa kanyang dibdib. Mahal naman. I was just helping her. She was pregnant that time, mahal. Ako lang ang meron siya ng mga panahong yon. Her husband left her. She was unwanted, pati ang pamilya niya ayaw sa kanya. Pinutol ko kung ano naman ang sasabihin niya. Kaya ginawa mong dahilan yon. Para ako na sarili mong asawang saktan mo? Ang galing. May pakialam ka sa asawa ng iba. Pero sa sarili mong asawa, wala. Ako rin naman. Ikaw na lang ang meron ako ng mga panahong yon. Pero pinili mong iwan ako tulungan ng iba. I miss you, mahal. Miss na miss ko na kung gaano mo ko itrato noon. I miss your laugh. I miss everything about you. Believe me. Pinutol ko siya. Just stop explaining things. Ayoko na. Pagod na ako. Let me rest. Winakli ko ang kamay niya at pasuray-suray na naglakad papunta sa kwarto ko. Pero tumigil ako at dahan-dahang lumingon sa kanya. His back is facing me at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Like what they said, you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Mahina akong saad. Pinunasan ng mga luhang nahulog galing sa mga mata ko at naglakad paalis. Nang makapasok na ako at saka ko naman narinig ang mga nabasag na gamit sa labas. Ano ang gagawin ni Lance ngayong tila walang plano si Farah ayusin ang relasyon nila bilang mag-asawa? Dahil sa naging sagot ni Farah, magawa pa kayang ipaglaban ni Lance ang pag-ibig niya sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.